ABS-CBN News and Current Affairs. Humahanga sa mga kwento ng malasakit ng Pilipino sa isa't isa. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Sentro ng magnitude 7.4 na lindol sa Carmen, Bohol. Napasok ng news team. Tubig at pagkain. Pangunahing pangangailangan ng mga naipit na residente. Bilang ng mga namatay sa lindol, pumalo na sa higit 144. Pangulong Aquino, siniguro ang pagsasaayos ng mga kalsada tulay na sagabal sa pagdadala ng tulong. Higit 100 pasyente ng Cebu City Medical Center sa labas na ginagamot. Ospital, isinara dahil sa matindiring pinsala ng lindol. Aktual na pagguho ng kampanaryo sa Basilica del Santo Niño sa Cebu at Lobok Church sa Bohol. Nakuna ng video. Mga eksperto, aminadong mahihirapan ng maibalik ang anyo ng dating mga simbahan. Komedyanteng si Pu, hindi mapigilang maiyak matapos maranasan ng lindol sa Bohol. Second life na talaga. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol! Magandang gabi bayan! Live tayo ngayon dito sa harap ng Taoist Church dito po sa Bohol. Isa sa mga lumang simbahang gumuho at lubang na pinsala ng lindol kahapon. Ito po ay itinayo noong 18th century matapos maglagay ang Spanish missionaries ng unang simbahan na gawa lamang sa light materials noong 1697. Ang simbahan po ay alay sa Our Lady of the Assumption at ang estruktura nito ay batay sa Byzantine at Romanesque architecture. Ang mga obra po sa kisame na bumagsak din ay likha ng artist na si Ray Francia noong 1916. Isang daan at 44 na po ang naitala at namatay matapos ang magnitude 7.2 na lindol kahapon sa Visayas. 291 naman ang naitalang nasugatan habang 23 pa ang pinaghahanap. At patuloy pa po ang rescue at retrieval operation sa iba pang mga lugar na tinamaan ng lindol katulad ng Bohol o katulad dito sa Bohol kung saan tayo mag-uulat po ngayon gabi ng live. At kanina naman, nakausap natin si Ginoong Jeffrey Huerte, isa pong supervisor sa Lubok Tourism Office. Naglilinis sila kahapon sa paligid po ng Lubok River, isa sa mga dinadayon mga turista sa bayan ng Lubok, nang biglang lumindol bandang alas 8:12 ng umaga. Sa video po nakuha ni Ginoong Huerte, mapapansin ang mga sandaling lumindol na malakas at unti-unti napansin po sa video ang pagkakagulo nila at dito nga ay dali. Nakita ko yung church, kagad ng iPad, tapos binidyo ko, naglindol pa naglindol pa, tumakbo ako dito. Ang lungkot kasi hindi na namin yan makikita pa ulit. Samantala, sa takot na gumuho ang mga gusali dahilan sa mga aftershocks, mas pinili pa ng ibang pasyente sa mga ospital dito sa Bohol na manatili muna sa labas po ng ospital. At dahil patuloy ang pagdating ng mga naaksidente,
nangangambang magkukulang na rin ang supply sa mga ospital. Live nagpapatrol sa Tagbilaran City si Bernadette Sembrano. Bernadette, kamusta ngayon ang sitwasyon dyan sa Tagbilaran? Kabayan, kanina nga pagdating natin dito sa Tagbilaran ay ramdam na natin ang lawak ng pinsala ng lindol. Nakita natin nagkabiyak-biyak nga ang mga kalsada, pati na rin yung mga gusali. Kaya naman marami ng mga residente ang nasaktan dito. Nanimilipit sa sakit ang batang lalaking ito sa basketball court ng Celestino Gallares Hospital sa Tagbilaran City, Bohol. Isa lamang siya sa halos 20 pasyente ng trauma ward na inilipat sa labas sa pangambang gumuho ang ospital matapos ang lindol. Pati ang paradahan para sa mga ambulansya, pansamantalang naging neonatal intensive care unit. At dahil nakakapasok na ng Tagbilaran ang mga sasakyan mula sa iba't ibang lugar, unti-unti nang dumadagsa ang mga biktima ng lindol. Dito sa whiteboard na ito nakalista ang mga pangalan ng mga isinugod sa ospital. Sa kasamaang palad, 8 sa kanila ang pumanaw na. Si Nanay Veneranda nagtamo ng matinding sugat sa ulo at panga nang mabagsakan ng bato at bakal ng lumindol. Mula nang dalhin sa ospital, hindi siya bumitaw sa hawak na krus. Kahit anong problema, kung magpanalig tayo dito, sa pamaraan ng pagdasal. Tulungan niyo po yung ina ko. May bali siya dito sa Balakang. Kailangan siyang magamot. Puno ng galos at namamagarin ang binti ni John David. Nasa internet shop siya sa ground floor kasama ang mga kaibigan nang bumigay ang 3 palapag na gusali. Siya lamang ang nakaligtas sa kanilang magkakaibigan. Nakatrauma pero wala akong ibang nagawa kundi ang magdasal lang po. Dahil sa inaasahang dami ng mga darating na pasyente, hindi na magkandaugaga ang tauhan ng ospital, lalo't nagkakaubusan na ng supply. Code red na kami, meaning all personnel have to be present. Sa ngayon, ang kailangan talaga ay tubig, pagkain, at tulugan. Kailangan talaga ang betadine for cleaning and antibacterial. Tumugon naman ang Sagip Kapamilya at naghatid ng mga gamit at pangangailangang medikal ng mga pasyente. Samantala, tutungo naman tayo sa iba pang mga lugar na hindi pa naaabutan ng tulong. Kabayan, dakong tanghaling na ay binigyan na ng clearance ng DPWH engineers na pwede na nga pabalikin ang mga pasyente sa loob ng Celestino Gallares Hospital. Pero may ilang pa ring ospital, gaya nga ng narito sa likod ko, ang Tagbilaran Community Hospital, ang kailangan para munang ayusin ang gusali bago payagang makabalik ang mga pasyente sa loob. Ayaw namang lumipat ng mga pasyente dito sa Provincial Hospital dahil sabi nga nila, mas marami daw ang tao doon. Kaya mas nanaisan na lamang doon nilang magtiis na lamang dito sa mga tent na ito. Samantala bukas naman mga kapamilya ay pupunta ang Sagip Kapamilya sa ilan pang mga lugar para mamahagi ng tulong sa iba pa nating mga kababayan. Sana ay maabot na ng maribuhok. Kabayan? Maraming salamat si Bernadette Sembrano live mula sa Tagbilaran City. Kanunod-sunod ang sitwasyon ng daang-daang pasyente sa bayan naman ng Loon, Bohol, na isa sa pinakamatinding tinamaan po ng lindol. Isolated ngayon ang Loon matapos na masira ang mga tulay na nag-uugnay sa ibang bayan. Nagpapatrol si Ron Gagalak. Ang sakit ng katawan na hindi masabi ng 4 na taong gulang na si Keisha, sa pag-iyak niya isinisigaw. Nadagana ng pader ang ulo ni Keisha at nabali ang kanyang kaliwang binti. Isa lamang si Keisha sa daang-daang mga pasyente ang ngayoy walang masilungan sa Natalino Castillo Memorial Hospital sa Loon, Bohol. Gumuho ang buong ospital kaya't marami sa mga pasyente ang ngayoy nasa ilalim ng mga puno at doon na lang isinabit ang kanilang mga swero. Ilan pang pasyente tulad ni Keisha ang ginamitan na rin ng saha ng puno ng saging o di kaya'y mga karton bilang brace sa mga nabalian ng buto dahil sa kakulangan ng gamit. Kailangan namin pain reliever,
IV fluids. Yung plaster nga, naubusan na kami ng plaster. So, ginamit na lang namin, yung gauze na lang, tinatali na lang namin just to have IV line attached. No? And then, pagkain namin mula pagkahapon, yung rice lang at saka yung sardinas. Marami pa naman sa mga pasyente ang mga bata at matatanda na kung hindi sa muka, sa mga braso at binti ang naging tama. Hanggang kaninang hapon, walang tigil ang dating ng mga nabagsakan ng konkreto at matagal din bago na itakbo ng ospital. Tulad ni Shirley na walang nagawa ang mga doktor kundi putuli na ang kanyang kanang braso. Nadaganan po siya ng puste na simento sa bahay nila. Oo. So, 9 hours siya na bago na extricate. So, nadala siya kagabi. We try na makontrol yung bleeding. At saka umabot ng almost midnight na nag-decide yung surgeon namin, yung isang doktor namin na tanggalin na talaga yung... Ika-15 na ang bangkay na ito na nakuha mula sa mga gumuhong gusali at halos 100 na ang sugatan sa loon. Hindi agad maibiyahe ang mga pasyente dahil bukod sa biyak-biyak ang mga kalsada, naputol din ang mga tulay na nag-uugnay sa kanila sa ibang bayan. Kaya isolated ngayon ang loon. Maaari lamang marating ang lugar sa pamamagitan ng mga bangka o di kaya'y sa paglalakad ng ilang kilometro. Lahat ng gusali at kagamitan ng nag-iisang ospital sa Loon ay hindi na mapapakinabangan pa. Sa likod lamang nitong dormitoryo ng ospital na nag-collapse dito sa may Loon ay makikita ang isang napakalaking bitak at marahil sa aking pag-iikot dito sa buong lalawigan ng Bohol ay ngayon lamang ako nakakita ng ganito kalaki na bitak at ganito rin kalalim yung pagkakabiyak niya nang mangyari ang lindol kahapon ng umaga. At kung inyong makikita, limestone po yung ating nakikita na bato, isang matibay na bato pero nabiyak ng lindol ng ganyan kalakas. Halos hindi na rin magagamit ang mga eskwelahan sa Loon at may mga bahay na rin na hindi na maaayos pa. Mula dito sa Loon, Bohol, Ron Gagalak, Patrol ng Pilipino. Matapos naman ang magnitude 7.2 na lindol kahapon sa Visayas Region, ilang lugar po ang mahirap ngayong marating dahilan sa pagkasira ng mga daan at tulay. Nagpapatrol si Stanley Palisada. Sa bayan ng Carmen, Bohol ang epicenter ng lindol. Nagkataon ding sa mapa ng probinsya, halos ito ang nasa gitna. Sa 2010 census, humigit kumulang sa 44,000 ang populasyon ng Carmen. Narating na ng aming mga kasama ang bayang ito kung saan naroon ang pinakapamosong tourist attraction ng Bohol, ang Chocolate Hills. At tumambad sa amin ang matinding pagkawasak ng mga burol. Humigit kumulang 60 kilometro sa timog kanluran ng Carmen ang Kapitolyo ng Bohol, ang Tagbilaran City. Kumpara sa Carmen, higit sa doble ang populasyon ng syudad, halos 97,000. Marami rin ang pinsala ng lindol dito sa Tagbilaran. 15 minutos naman mula Tagbilaran ay ang bayan ng Baclayon, kung saan nandun ang isa sa pinakamatandang simbahan, ang Baclayon Church, na hindi nakaligtas sa epekto ng lindol. 30 kilometros sa silangan ng Tagbilaran ang bayan ng Lobok na sikat sa River Cruz at 17th century na Lobok Church na gumuho rin dahil sa lindol. Mahigit 16,000 lang ang populasyon ng Lobok. Kanina, narating na rin ng ABS-CBN ang mga bayan ng Maribohok, Loon at Tubigon. Mga bayan sa hilagang kanluran ng Tagbilaran City na grabe ring napinsala ng lindol. Unang nahirapan itong maabot dahil sa mga nasirang daan. Pero marami pang bayan sa Bohol ang hindi pa nararating ngayon. Mula sa sentro ng lindol sa Carmen, tanging ang mga nasa timog kanlurang bahagi pa lang ng probinsya ang nararating. Wala pa sa ngayong nakakaalam kung gaano namang kalaking pinsala ang inabot ng natitirang hilagang silangang bahagi ng Bohol. Stanley Palisada, Patrol ng Pilipino. Napasok naman ng ABS-CBN ang ilang isolated na bayan sa Bohol kung saan tumadbad ang matinding pinsalang iniwan ng lindol. Marami din po ang nasira sa bayan ng Carmen kung saan naitala ang pinakasentro ng lindol. Live mula sa Carmen, Bohol, nagpapatrol si Hernel Tokbo. Hernel, ano na ngayon ang kalagayan ng mga apektado ng lindol dyan sa bayang naikot mo na?
Kabayan, pagkain at tubig ang pangunahing pangangailangan ng mga residente sa mga bayan na patuloy na isolated matapos masira ang kanilang mga tulay at mga kalsada dahil sa lindol. Ito ang bayan ng Carmen sa Bohol, sentro ng magnitude 7.2 na lindol na yumanig sa maraming bahagi ng Visayas kahapon. Higit 50 kilometro ang layo nito sa Tagbilaran City, Bohol. Mula sa himpapawid, maaaninag na ang pinsalang idinulot ng lindol sa St. Anthony de Abot Church. Sa Carmen din matatagpuan ang sikat na Chocolate Hills, nakabilang din sa nasira ng pagyanig. Napasok ng news team ang bayan, natirahan ng mahigit 40,000 katao. Sa grandstand, inilikas ang mahigit sa 100 pamilya na nawasak ang mga bahay, tulad ni Aling Marites. Akala ni Aling Marites, katapusan na ng mundo noong yumanig. Si Aling Evelyn at ang kanyang pamilya, takot nang bumalik sa kanilang bahay dahil sa mga aftershocks. Inilabas din ang mga pasyente dahil nasira ng lindol ang mga ospital. 3 ang naiulat na nasaktan sa Carmen. Matindi rin ang pinsala sa kalapit na mga bayan. Sa aerial shot na ito ng Loon, Bohol, ilang bahagi ng bundok ang gumuho at may mga daanang barado ng natibag na mga bato. Lumapag ang Sky Patrol sa bayan ng Maribohok na hindi pa napapasok. Sinalubong ang news team ng mga residente. Di mapigilan ni Aling Gloria na maiyak. Nagkuha na laming tubig dito. Kailangan nila ng pagkain at tubig ngayon. Itinuturing na isolated ang bayan ng Maribohok dahil nasira ang tulay patungo sa Tagbilaran City. Pero sa pamamagitan ng mga bangkang ito, mas madali nang maitawid ang tulong mula sa lungsod papunta sa bayan. Hindi lang produkto ang ibinabangka palabas ng Maribohok, kundi mga pasyenteng kailangang gamutin sa malalaking ospital sa Tagbilaran. Nabitak din ang mga kalsada. At sa ngayon, tanging motorsiklo lang ang makakalusot. Halos lahat ng bahay na dinaanan namin ay may mga sira. Ang makasaysayang simbahan sa Santa Cruz Church na itinayo pa noong 1767, tipak na lang ng mga bato ang natira. Lahat, ubos lahat. Wala nang ngayon. Ground zero talaga, lahat. Kabayan, sa tala ng MDRRMC, 16 na ang namatay sa lindol sa bayan ng Maribohok na agad inililibing dahil walang mag-eembalsamo sa mga bangkay. At mahigit sa 4,000 mga pamilya naman ang apektado sa lindol sa bayan ng Maribohok. Kabayan? Maraming salamat. Live ang report ni Hernel Tokmo. Nandito naman tayo sa harap ng Basilica de Santo Niño na lubhang napinsala din ng lindol kahapon. Isinara na ang Cebu City Medical Center dahil sa pinsalang idinulot ng lindol. Ang mahigit sa 100 pasyente nito inilikas at ginagamot sa labas ng ospital. Mula Cebu, Jeff Canoy. Nakabibingi ang katahimikan sa loob ng Cebu City Medical Center. Iisang kaluluwa walang makikita. Ang mga kwarto tila inabandona. Ang tanging naiwan, mga bakas ng nangyaring lindol kahapon. Mga basag na bintana, mga bitak sa mga poste at hagdan, at ang mga nagpapa-ekis-ekis na mga lamat. Dahil hindi ligtas sa loob, sa labas nilagay ang mga pasyente. Ang dating mga departments sa ospital, kanya-kanya na lang na masisilumang tent. Tiis-tiis na lang daw, sabi ni Rowen, na isa sa 109 na pasyenteng naka-admit ngayon. Di bali na raw nasa labas kung saan ligtas kaysa makulong sa loob ng ospital pag lumindol ulit. Mahirap kasi pangatlong lipat na namin to eh. Galing kami sa likod nito, may covered courthouse, doon naman sa katabi, tapos ngayon dito na naman. Mahirap. Siyempre, maingay. Tapos ngayon, alikabok pa eh, may karamdaman ka pa. Ayon sa pamunuan ng ospital, nilipat na raw nila sa ibang facility ang mga nasa kritikal ang kondisyon. At naiwan na lang ang mga kaya pang gamutin kahit kulang-kulang ang gamit. Di pa raw nila alam kung kailan sila makakabalik sa loob ng ospital o kung papayagan pa ba silang makabalik. Yung recommendation ng local engineer is that kailangan pa yatang i-retrofit daw
before we can reoccupy the hospital. Sinasalamin ng mga taga-ospital ngayon ang saloobin ng maraming Cebuano na hindi maialis ang takot sa muling paggalaw ng lupa. Para sa atin na wala dito kahapon, makikita sa mga kuha ng mga CCTV, gaya ng isang kopya na ibinigay sa amin ng isang hotel, ang tindi ng pagyanig ng lindol dito sa Cebu. Sa kuhang ito, makikita na nataranta ang mga taong nasa restaurant at sa labi ng yumanig ang gusali. Nagsitakbuhan ng lahat palabas nang magkalabugan na ang mga gamit. Ang mga ilaw sa kisame, naggalawan na rin, kaya't yung ibang nag-alinlangan pang umalis ay napasugod na rin palabas. Ang mga kotse sa parking lot, nag-ugaan sa lakas ng yanig. Wala pang 1 minuto ang tinagal, pero habang buhay na raw itong dadalhin ng mga nakaranas sa lindol. Jeff Canoy, Patrol ng Pilipino. Nasa milyong piso ang halaga naman ng mga istrukturang nawasak ng lindol kahapon, habang ang ibang gusali ay maaari pang maisalba at maayos kung gagastusan. Mayroong mga bahagi ng kasaysayan na hindi na maibabalik kailanman. Narito ang aming ulat. May kabuuang 213 tulay na iba-iba ang haba at laki sa buong Cebu Province na nagkokonekta sa pagitan ng mga syudad. Sa matinding pagkakayanig sa Cebu ay ang mga tulay ang una naming ipinagtanong. Ang Marcelo Fernan Bridge ay isa sa pinakamalaking tulay dito. Ang nakikita po ninyo ngayon ay ang bitak-bitak na bahagi sa ilalim ng bandang kalagitnaang haligi ng malaki at mahabang Marcelo Fernan Bridge dito po sa Mandaue. Nakikita po ninyong bitak-bitak yan, pero ayon sa kinatawan ng DPWH dito sa Region 7, ito po daw ay hindi dapat pangilagan, katakutan at hindi mapanganib para sa mga motorista at maaari pa ring daanan. So Ginoong Pailado, ang ibig sabihin ay na-mobilize na ang lahat ng kinatawan ng DPWH para i-assess itong tulay na ito. At ito po hindi mapanganib sa mga motorista. Opo ma'am, na-assist na po namin itong tulay na ito. Ligtas po ito sa lahat ng mga klaseng sasakyan natin. Ang makita po natin dyan ay minor component lang. So talagang safe yung tulay natin as of now. Okay, pag sinabi pong mga crack, nakabalita po kami ng mga crack. Ano po yung mga crack na nabalitaan po namin sa ibang tulay? Yung crack po ma'am sa ibang tulay ay focus lamang po sa mga minor components din. So since hindi yun sa main member, safe talaga yung tulay lahat dito sa Cebu. Kung walang naaksidente sa mga tulay at ang mga ito nga ay opisyal nang idineklarang ligtas. Ang mga palengke naman dito ang naging mitya ng buhay ng ilang mga Cebuano. At ito naman po ang Mandaue City Public Market kung saan nalalaman po natin nangyari ang lindol sa kasagsagan ng oras ng pamimili ng mga namamalengke. At nagkaroon po ng gulo dito nang mangyari ang lindol. Ito po ang makikita nating mga bitak sa mga haligi ng palengking ito. At yan po mga crack yan ha. At ito naman po ang eksaktong lugar kung saan nabagsakan ang isang namatay na biktima. Si Jorinda Casul, isang tindera ng karne. At sa ngayon nga po meron pang isa ring kasama niyang critical ngayon sa ospital. Tandaan po ninyo ang nangyari nung araw na yon. Ang dami ho sigurong mga namamalengke. Opo ma'am. Maraming tao dito, yung gumalaw na yung lupa, yung ating market, lahat-lahat nagsilabasa na sa palengke. Parang ganun nagstampede. Dito lalabas ang mga tao at yung isa nakalabas na si Jorinda Casul, ngunit bumalik pa kay naiwan yung pera niya. Naiwan yung pera? Bumalik pa. 4 naman ang patay sa Cebu City Fish Market. Nandito po tayo ngayon sa Cebu City Fish Market kung saan isang 20 taong istruktura ang siyang naging libingan sa 4 katao na naging biktima ng nakaraang lindol. Ito po ang pangunahing bagsakan at pamilihan ng isda. Ito po puro debris na po ito. Ayaw po tayong papasukin sa loob dahil kung titingnan sa loob ay parang walang nangyari. Pero kung titingnan po natin dito sa taas, ito pong mga haliging yan ay wala na pong humahawak dyan. Anytime pwede na pong bumagsak yan. Pinagbabawalan nga po tayong lumapit at bawal na po talaga ang perimeter na ito. Dangerous. Ayan po yung mga pinagbagsakan ng mga debris at ngayon po ay naghahakutan na po ng lahat ng mga kalat.
Hindi lang po natin alam kung hanggang kailan ito at kung magagamit pang edifisyo, palagay ko ito, i-demolish na lamang ito. Ayon sa mga residente dito, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita sila ng ganito at nakaranas ng lindol na ganyang kalakas. Sa dulo po ng kaling ito, matatagpuan yung fish port at pansamantala doon po tumitigil ngayon at nagtitinda ang mga napakaraming mga tindera ng isda mula dito sa fish market. So, nandun po silang lahat ngayon. Yes, they're relocated in that area. So, what do you think happened? Dahil ba sa mahina ang istruktura? Bakit nagkaganito dito? 4 pa ang namatay. Yes, actually it's really a combination between the magnitude that we have, a strong magnitude yesterday sa earthquake, at saka sa workmanship na nakikita lang natin ngayon, especially yung nasira na siya. So, yun ang original talaga na structure that is just waiting to fall. Ah, ganun. So, mahina talaga yung structure. Yes, yes. Oo. Especially the joint. So, okay. So, an accident waiting to happen. Kumbaga, hinihintay na lang natin may mangyaring aksidente. Bakit hindi pa ginawa ng paraan dati? Walang nakakaalam na ganyan siya kahina. Some structures you really can see immediately that they are really that weak. Oo. Not until may ibang factors na talaga nag-trigger na para sila ay magko-collapse. Eh, marami pa sigurong ganyang klaseng istruktura dito na kailangang i-inspect? Yes. Right now, we are still doing the inspection. At dito sa dulo ng Kalye Hines sa pagitan ng dalawang barangay ay nagmistulang evacuation center ang Pantalan kung saan may mahigit 120 mga tindera ang nawalan ng pwesto mula doon sa fish market. At dito pansamantalang nagtitinda. Ayon sa kanila dahil malapit na sila sa tubig ay hindi na dapat apektado masyado ang kabuhayan pero lubhang apektado ang kanilang kinikita sa araw-araw dahil sa nangyaring trahedya. So, gulat ay takot na takot po kami, ma'am. Bakit? Ano nangyari? Sobrang takot po kasi ang lakas ng lindol. Sabi ko, lindol, lindol. Akala ko, katapusan ng mundo. Tapos iyak ako, sigaw ng sigaw. Tama na, Lord, tama na, Lord. Sabi ko, anak, saan mga anak ko? Labas ka dyan. Pansamantalang tumigil naman ang pasok ng mga estudyante dito habang sinisigurado ng mga city engineer ang kaligtasan ng mga gusali bago muling pasukan. Hindi rin nakaligtas ang bagong tayo na Pedro Calungsod Shrine sa Talisay. Maari pa naman daw ipilit na gamitin ito, ngunit ang bubong ay gula-gulanit at malinaw na kailangan muling gastusan ng malaki. Tinitingnan namin, hindi na maabot ng taon. In fact, tinitingnan ko baka mga ilang buwan. Kung po pwede, after a month or two, dapat everything will be normalized. Kaya naman namin yan, Corina, kasi yung palagi ko sinasabing the high spirit of the Bisdak, Bisayang Dako, yung together we can make things happen. Samantala ay dineklara naman ni School Superintendent Dr. Rhea Angtud na wala pa ring pasok hanggang sa Biyernes sa kabuuan ng Cebu dahil sa pag-iinspeksyon pa rin para sa mga paaralan. Kabayan? Maraming salamat, Corina, mula sa Cebu. Samantala, dumalaw na po kanina sa Bohol si Pangulong Noynoy Aquino isang araw matapos nga nahugupitin ng malakas na lindol ang probinsya ng Bohol. Hanggang kanina po ay nararamdaman pa rin ang mga aftershocks dito sa Bohol. Sinisikap naman ng pamahalaan na mabuksan ang mga kalsadang natabunan ng landslide o kay nasira para makapaghatid ng tulong sa mga apektadong komunidad. Live mula sa may Tagbilaran City, nagpapatrol si George Carino. George, ano naman ang iniwang pangako na itulong ng Pangulo sa kanyang pagdalaw dito sa Bohol para sa kapakanan naman ng ating mga kababayan sa Bohol? Kabayan, may mga utos na binitiwan kanina ang Pangulong Noynoy Aquino na sa mga opisyal ng gobyerno na kasama niya sa pulong at ito'y para mapanatag ang kalooban ng mga biktima ng lindol at masiguro din na maihahatid ang serbisyo ng gobyerno lalo na sa panahon ngayon na ito'y higit na kinakailangan. Katulad na lamang nito mga pasyente ng Tagbilaran Community Hospital na ngayon ay dito inaalagaan sa bakanting lote ng kanilang pagamutan. Itong bakanting lote na to nagsisilbi ng emergency room at ward para sa mga pasyente. Dito na sila ginagamot at inaalagaan dahil nga natatakot pa na bumalik doon sa gusali dahil may mga nararanasang aftershocks. At ang mga ito ay ilan lamang sa marami nating kababayan dito sa Bohol na hanggang ngayon ay hindi mapalagay dahil sa nangyaring lindol.
Binasag ng lindol ang makasaysayang simbahan ng Dawi sa isla ng Panglao, pero hindi nabasag ng kalamidad ang pananampalataya ng mga Boholano. Our church may be shaken or fall, but our faith must continue. Mabigat ang pinsalang iniwan ng lindol sa mga taga-Bohol na lalong nagpapahirap sa kanilang kalagayan ngayon. Sa ginawang aerial inspection kanina, nakita ang lawak ng pinsalang iniwan ng lindol tulad ng mga landslide na tumabon sa kalsada at ang mga nasirang tulay na lalong nagpapahirap para madalhan ng tulong ang mga nabiktima ng lindol. Pero sa pagdalaw ng Pangulong Aquino sa mga evacuees kanina, sinabi ng Pangulo na di na kailangang humingi ng mga taga-Bohol ng tulong para makumpuni ang mga nasirang tulay dahil nasa plano na naman talaga napapalitan ang mga tulay dahil sa may kalumaan na. 3 tulay ho ang nasira. Yung isa ho doon nakaschedule na talagang palitan by next year. Mapapaagaw ho yung pagpalit. Punto, lahat itong mga putol-putol na bahagi, no, madidikit natin ulit yung mga komunidad. Pinulong din ng Pangulo ang mga opisyal ng gobyerno para matiyak na mabilis na may babalik ang serbisyo ng kuryente. Di magkakaproblema ang supply ng petrolyo, walang magsasamantala sa presyo ng mga bilihin at maisasagawa sa madaling panahon ang structural inspection para makabalik na ang mga tao sa mga bahay at gusali na nasira. Ayon sa PHIVOLCS, mula kahapon ay mahigit 800 aftershocks ang naitala. 14 dito ay naramdaman ng mga tao. What we need to just watch out is that damaged buildings and houses must be avoided, must be inspected right away. People must avoid areas affected by landslide and steep slopes. Pero may mga bahay na di na makukumpuni. Si Tony Pino, sininop na lang ang mga mapapakinabangan pa mula sa guho ng tahanan nila. Back to zero tayo eh. Back to zero ka na naman. Sabi ni Tony, wala naman siyang magagawa kundi bumangon lang ulit at ipagpatuloy ang buhay ng kanilang pamilya. Isa sa mga problemang kinababahala kanina ng Pangulo Aquino ay yung report na mayroong 23 tao na nawawala dahil dito sa nangyaring lindol. Kasabay ito ng report na mayroong 120 taong namatay at mayroon ding 181 tao na sugatan na binigay kanina ng Bohol Provincial Police Office. Ang gusto ng Pangulo magbigay ng detalye itong mga ahensya ng gobyerno kung ano yung ginagawa sa paghahanap at kung saan at ano na ang narating ng mga naghahanap para naman mabigyan ng kagaanan ng kalooban itong mga pamilyang nawawalan ng kanilang mahal sa buhay. Kabayan. Maraming salamat George Carreño live mula sa Tagbilaran City dito po sa Bohol. Samantala matindi ang pinsala nga po ng malakas na lindol sa Bohol at Cebu. Pero kung sa Metro Manila po ito tatama, gaano nga ba tayo kahanda? Hindi po tayo mananakot pero batay po sa isang pag-aaral, marami ang mamamatay at mawawasak na ari-arian sakaling iyanigin po tayo sa Metro Manila ng malakas na lindol. Papatrol, Maan Makapagal. Kung isang intensity 7.2 na lindol galing sa West Valley Fault ang tatama sa Metro Manila sa gabi habang natutulog ang halos lahat ng may 12 milyong residente ng Metro Manila, tinatayang 35,000 tao agad ang mamamatay. Ito ang lumabas sa pag-aaral ng JICA, MMDA at PHIVOLCS noong 2004. Mas malawak ang devastation sa atin. Mas maraming populasyon. Pangalawa, mas densified, mas maraming struktura. Tinatayang higit 100,000 ang masasaktan sa pagguho ng may 170,000 bahay. Klase ng materyales, kung saan ang kinalalagyan niya, yung edad ng gusali, kung kailan to ginawa, siguro more or less mga 40%. Asahan din ang sabay-sabay na pagsiklab ng may 500 sunog sa mga pabrika, ospital at mga bahay dahil sa short circuit at pagsabog ng LPG at petroleum leakage mula sa mga storage tank. Magkakaroon din ng liquefaction o pagguho, lalo sa mga lugar na malalambot ang lupa o malapit sa Ilog Pasig, Laguna Dibay at Manila Bay. Ng mga gusali na na mabibigat at hindi tama ang pundasyon, pwedeng magkaroon ng pag-tilt yung mga gusali. Kasi nga, malambot, buhaghag yung lupa at may tubig sa paligid o sa ilalim. 7 tulay umano sa Metro Manila ang babagsak o masisira.
Sa mahigit 1,300,000 gusali sa Metro Manila, 175,000 dito ang maaring gumuho o masira. Kaya isang contingency plan ang inihanda ng MMDA. Sa Oplan Metro Yacal, hinati ang Metro Manila sa 4 na bahagi para mapadali ang evacuation at rescue operation. Itinalagang staging areas ang Veterans Memorial Golf Course sa Quezon City, Marikina Youth Camp para sa East, Intramuros Golf Course para sa West, at Villamor Air Base Golf Course para sa Southern Metro Manila. Doon dapat pumunta, nandun nakasetup dapat yung open tent hospitals, nandoon yung trauma assistance, nandoon yung command post. Gagamitin ding evacuation center ang mga athletic field, sport arenas, memorial parks, simbahan at gym. Malaki ang magiging papel ng Ilog Pasig oras na maputol ang mga tulay. Paggamit sa Pasig River bilang isang alternatibong ruta kung paano magdala sa ospital. Sa isang pag-aaral ng World Bank, iminumungkahing bigyang prioridad sa bansa ang retrofitting ng mga eskwelahan, ospital at pampublikong gusali. Sapagkat mataas ang populasyon na nagko-converge dito sa mga gusali na ito. Sa inilabas na Metro Manila Council Resolution naman, inuobliga ang mga mall operator na magsagawa ng earthquake drill. Pinakamahalaga ayon sa otoridad, umpisahan na agad ang paghahanda sa pamilya at tahanan. Maan Makapagal, Patron ng Pilipino. Sa harap po ng pinsalangan ng malakas na lindol sa Bohol at Cebu, muli pong nanawagan ang mga otoridad na paghandaan ang ganitong kalamidad. Pero ano nga ba ang dapat gawin kapag yumanig ang malakas na lindol? Alamin sa papapatrol ni Doris Bigonia. Ganito ang mararamdaman mo kung may intensity 4 o 5 na lindol. Kaya't importante na malaman mo kung ano ang do's and don'ts kapag lumilindol ng ganito. Sa lakas ng pag-uga, delikadong gumuho ang mga lumang bahay at istruktura. Kung medyo may edad na rin yung gusali, medyo nababawasan ang tibay nito through the years. Na-expose sa elements. So kinakailangan tignan natin at ipukumpunihin. Kapag inabot ng lindol sa bahay, mas makabubuting manatili sa loob at humanap ng matibay na pagsisilungan gaya ng matibay na mesa. Sa ngayon, marami ng plastic na yari sa plastic. At definitely, hindi nito kaya ang bigat ng pwedeng makadagan sa atin. Pwede rin tayong magtago o magkanlong doon sa mesang matibay-tibay. Lumayo din sa mga cabinet, shelves at mga ceiling fan na maaaring bumagsak. Kung nasa kalagitnaan ng pagluluto, isara agad ang LPG o kusinilya para maiwasan ang sunog. Patayin din ang power source. Kapag naman inabot ng lindol sa opisina o eskwelahan, agad na sumilong, protektahan ang ulo at hawakan ang mga gumagalaw na muebles para di maipit o madaganan ng mga ito. Wala naman kasi magagawa yung pagsigaw mo doon o pagtakbo. No? Either masaktan ka o makasakit ka ng iba. Iwasan ang mga pwedeng bumagsak na mga salamin, jalousies o mabibigat na dekorasyon. Kung kinakailangang lumabas ng bahay o building, tumakbo sa open space at maging alerto sa mga nagbabagsakang kable, poste o parte ng mga building. Kung inabot ng lindol habang nasa kalsada, nagmamaneho ka man o pasahero, agad na itigil ang sasakyan, lumabas at humanap ng ligtas na lugar. Ihanda rin ang emergency kit, tubig, pagkain, gamot, damit na pamalit, flashlight, mga mahalagang dokumento ang dapat laman nito. Mainam kung meron nito ang bawat miyembro ng pamilya at alam kung saan ito nakalagay para mabilis na mabitbit. Pagkatapos lumindol, suriin munang mabuti kung may mga bitak ang mga pader bago bumalik sa bahay o building. Pero ang unang pananggalang ng lahat, maging kalmado at huwag magpanic. Doris Bigonia, Patrol ng Pilipino. Naidepensa po ng Philippine Ascals ang 2013 Peace Cup Trophy matapos na manalo kontra koponan ng Pakistan. Kanilang inialay po ang naturang panalo sa mga biktima ng lindol. Nagpapatrol, Dayan Castillejo.
Unang nakascore ang Pakistan. Nakawala sa defender ang number 10 player nila at nilobo ang bola pasok sa goal. Bago nagtapos ang first half, nakabawi ang Pilipinas. Malayo ang sprint ni Stefan Schrock na dinala ang bola hanggang goal. Hinintay niya saglit ang ka-teammate si Patrick Reichelt. Tamang-tama ang anggulo ng pass, naka-goal si Reichelt. Nabuhay ang loob ng mga fans sa Panaad Stadium, 1-1. Pero kailangan ng 2 goal at manalo ang Azkals dahil sa point system. Napaka-physical ng game. Doble kayod ang mga koponan ng Pilipinas at Pakistan para makuha ang game at ang Peace Cup Trophy. Maraming attempt ang Pilipinas. Sa isa, nagkagulo sa harap ng goal. Tamang-tama ang pwesto ni Chris Greatwich. Left kick niya, pasok, 2-1. It's Chris Greatwich! Strong! Panalo na ang Pilipinas sa score na ito pero hindi sila tumigil doon. Ginantimpalaan ang matinding trabaho ni Schrock sa buong game. Siya ang nakascore ng pangatlong goal para sa Pilipinas. May long attempt pa ang Pakistan pero nasave ito ni Neil Etheridge. 3-1 panalo ang Azkals kaya't nanatili sa Pilipinas ang Peace Cup Trophy. Man of the match si Schrock na inialay ang tagumpay sa mga napinsala ng lindol kahapon. Very dramatic earthquake in Cebu. Our prayer goes out to there and we want to give a good show for the people. The best feeling as well. Sayawan at kantahan ang team sa field. It's really nice, get a nice feeling like for the whole team, It was a bit of a scramble, just happens to be at the right place at the right time. I don't really know how it came to me. We saw the character of the team. It was not a game of technique or an end of beauty. It was a game of fight. Sa Nobyembre, dadayo ang Azkals sa Middle East para sa ilang friendlies bilang preparasyon para sa Challenge Cup sa 2014. Diane Castillejo, patron ng Pilipino, Bacolod City. Hindi mayayanig ang diwa ng pagtutulungan at damayan sa mga Pinoy. Ngayon, aktibo sa pagtulong ang mga artista sa mga biktima ng lindol sa Kabisayaan. Narito ang report. Pinaplansya na ang fundraising event para sa mga biktima ng lindol sa pangunguna ni Noel Cabangon at Cesar Montano. Kami po ni Cesar Montano ay nananawagan po na magbigay ng suporta para sa mga nasalanta nating mga kababayan. Sa Pearl Jewelry Gala event kagabi, nag-alay ng dasal ang mga pinuno para sa mga biktima ng lindol. Inihayag rin ng mga bituin ang tulong na maipapaabot nila. Nag-start na talaga kami mag-ipon na ng goodies. Number 1, dalata, bigas, noodles. And syempre, ang pinaka-importante, prayers pa rin. We never forget about our brothers from wherever they are. We still pray for them. Nakikiramay at nakikiisa rin ang mga artistang tutulak sa Amerika para sa One Kapamilya Go. Sa mga kababayan po namin dyan sa Bohol at Cebu, nakikiramay po kami ng buong puso sa inyo. Punta kami Amerika, madami tayong mga brothers and sisters doon. Mag-garner tayo ng support galing from them. Maybe they can provide funding para may tulong lang sa mga nasaktan o nawalan ng bahay. Mas matinding pinsala ang nakita ngayon sa bayan ng Tubigon sa Bohol. Hindi po mabilang ang pinsala sa mga ari-arian at tumingi na ng tulong ang mga residente. Live mula sa Tubigon, Bohol, nagpapatrol si Ron Gagala. Ron, ano ba yung nasa likod mo at wasak na wasak ang itsura ngayon? Itong nasa likod ko, kabayan, ay ang munisipyo ng Tubigon. Ito yung bahagi, yung harapang bahagi, kabayan, ng munisipyo na gumuho dahil sa napakalakas na lindol. Nagkaroon din ito ng mga damages sa looban at sa bandang likuran. Sunod-sunod pa rin at maya-maya pa rin kasi, kabayan, yung aftershock na ating nararamdaman dito sa Tubigon. Pero hindi ito naging hadlang para ipagpatuloy ng kanilang mga kababayan yung pag-rescue sa kanilang mga kasama at kapitbahay dito na naipit sa mga gumuhong gusali at mga bahay. Pilit isinasalba ng mga taga-Tubigon, Bohol ang isang lalaking naipit sa ilalim ng gumuhong bahay. Ito'y kahit alam na nilang wala na siyang buhay. Senyales, ang bahagi na lang ng kamay niya ang nakikita mula sa gumuhong pader. Nanawagan na po talaga kami ng tulong para po mahanap na po yung katawan niya. Hirap na po talaga kami. Hindi ko na talaga po kaya.
Hindi raw nakalabas agad ang biktimang si Danilo Cruz habang naghihintay ng sukli sa loob ng tindahang binibilhan. Sabi ko, Papa, lumabas ka na dyan. Tapos may nakakita sa kanyang isang lalaki na yung may lumabas na kamay. Parang kami lang talaga yung inaantay niya. Ang matagilid na bahay na ito ay walang pinagkaiba sa iba pang bahay na napinsala rin ng pagyanig ng lupa. Marami pa rin ang hindi sumisilong sa kanilang mga tahanan at nasa mga palayan pa rin tulad sa bayan ng Kalape. Humihingi na sila ng tulong na pagkain at tubig. Ang 4 na letra ng salitang help na isinulat sa sako ay pagsasalarawan ng kanilang gutom at uhaw. Hindi man makapagtagalog pero pilit binibigkas ni Nanay Waning ang paghingi ng awa sa mga taong hindi nakakaranas ng kanilang sitwasyon. Tinitipid niya ang mga tutong ng kanin dahil bukas wala na silang kakainin pa. Siksikan din ang pila sa mga gasolinahan. Naguunahan sila sa pagkuha ng lumiliit ng supply ng krudo. Ito'y kahit hirap sa pagbiyahe ngayon, maging ang mga maliliit na motor dahil sa mga nagkabitak-bitak na kalsada, konkreto man o lupa. At nais man nilang sama-samang manalangin, pero walang natira sa mga kapilya hanggang sa pinakamatandang simbahan ng Tubigon. Kanya-kanya muna kabayan ng pagdarasal ngayon. Kung nasaan man sila, ay kanya-kanyang pamilya muna yung panalangin. Hanggat hindi pa raw nakakarating yung tulong dito sa Tubigon, ay kakapitan muna nila ang pagdarasal. Kabayan. Ron Gagalak live mula sa bayan ng Tubigon sa Bohol. Sinasabing isa nga po sa pinakamapapinsalang lindol ang tumama sa Central Visayas kahapon na nag-iwan nga ng mahigit sa 100 patay. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng mga terminong magnitude at intensity na kadalasan pong ginagamit para ilarawan ang lakas ng isang lindol? Nagpapatrol, Atom Araulio. Magnitude 7.2 ang lindol na tumama sa Bohol kahapon. Ang epekto nito, ramdam hanggang sa Cebu at mga karatig na probinsya. Magnitude ang ginagamit ng mga scientists para ilarawan ang lakas ng isang lindol sa epicenter o mismong pinangyarihan nito. Isa itong sukat ng enerhiyang inilalabas ng isang lindol. Ang lindol sa Bohol ay katumbas daw ng 32 atomic bomb na sumabog sa Hiroshima, Japan. Pero kung iisa lang ang magnitude ng lindol, pwedeng mag-iba-iba ang intensity nito depende sa lugar. Ang intensity kasi ay sukat ng lakas ng pagyanig ng lupa na dulot ng isang lindol. Kadalasan itong lumiliit habang papalayo sa epicenter, gaya ng isang malakas sa pagsigaw na lalong humihina habang lumalayo sa pinanggagalingan nito. May isa pang paraan ng PHIVOLCS para ipaliwanag ang pagkakaiba ng magnitude at intensity. At ginamit na lang halimbawa ang kamao ni Manny Pacquiao. Yung lakas ng suntok ni Congressman Pacquiao is the magnitude of is comparable to the magnitude. Yung effect dun sa kalaban, yun yung intensity. Sa makatwid, kahit iisa lang ang lakas ng suntok ni Pacquiao, iba-iba ang epekto nito depende sa kalaban. Para sa PHIVOLCS, mas importanteng maintindihan ng publiko ang konsepto ng intensity dahil may mga palatandaan itong madaling makita sa paligid. Ang pagguho ng mga lumang gusali gaya ng Baclayon at Lubok Church sa Bohol halimbawa ay palatandaan ng intensity 7 na lindol. Hindi ito inaasahan sa mga lugar na tinamaan ng intensity 6 pababa gaya ng Negros Oriental at Iloilo. Ang kaalaman sa intensity ng lindol na posibleng tumama sa inyong lugar ay makatutulong para makapaghanda sa mga epekto nito. Atom Araulio, Patrol ng Pilipino. At abangan mga eksperto aminadong mahihirapan ng maibalik ang mga nawasak na simbahan sa dating anyo. At bagong contest na That's My Tomboy ng Showtime Worldwide Trending Topic sa Twitter. Ang lahat ng yan sa muling pagbabalik ng TV Patrol. Napasok ng ABS-CBN team ang ilang bayan sa Bohol na napuruhan po ng lindol. Sa bayan ng Sagbayan kung saan matatagpuan ang Chocolate Hills. 11 ang namatay habang hindi pa nahuhukay ang 5 pang natabunan ng gumuhong lupa. Nagpapatrol si Rico Lucena.
Mula sa Sky Patrol, tanaw ang pinsalang iniwan ng lindol sa bayan ng Bohol. Bukod sa pinsala sa pamosong Chocolate Hills, may mga landslide din sa ilang lugar. Mula sa taas, tanaw ang maraming tent. Karamihan sa mga tao nasa labas ng bahay naglagi. Sa bayan ng Sagbayan, ito ang bumungad sa amin. Umiiyak na mga residente. Nanginginig sa takot, hindi malaman kailan makakaraos mula sa pagsubok. Wala silang mainom, wala ring makain. Takot na takot. Takot kami yung mga linog. Hadlok yapon. Ang batang si Stephen nagtiis sa loob ng tent. Si Manong Pino hinaplos ang kanyang anak na si Clint. Nagtamo ng maraming sugat ang bata. Natabunan si Clint sa kanilang gumuhong bahay. 2 sa kanyang ate ang namatay. Patay din ang kaibigan ni Clint na si Jeeve. Si Manong Max hindi mapigilan ang maiyak. Namatay din ang kanyang katiwalang si Luzminda matapos matabunan ng kanyang bahay. Parang anak lang namin to. Halos oras-oras ang aftershock at sa gitna ng pag-i-interview, biglang yumanig. Kitang-kita sa mukha ng mga tao ang palulumo dahil sa nangyari. Lahat ng bahay apektado, maging kanilang munisipyo sinira ng lindol. Hindi na pwedeng mapakinabangan. Sana matulungan kami. Umaasa ang mga taga-Bohol na dumating na ang tulong para makabangon sila agad matapos ang trahedya. Rico Lucena, Patrol ng Pilipino, Bohol. Ipinagmamalaki po ng Bohol ang mga lumang simbahan sa iba't ibang bayan dito dahil hitik ang mga ito sa kasaysayan at itinuturing na pambansang yaman o ating national culture treasure. Pero dahil lang po sa nakaraang lindol, kahapon ilan sa mga simbahang ito na dinadayo ng mga turista ay nasira. Sa kabila ng peligro sa harap ng biyahe, inisa-isa namin ang mga simbahang ito at narito po ang aming naging pagpapatrol. Year pala to eh, ito yung sinasabi. Dito sa yan, di ba? Lalo naman to, kado na yan. Ating pong babalikan si Kabayan sa kanyang report na naantala po pansamantala. Samantala, hindi na po umaasa pa ang mga eksperto na maibabalik pa sa dati ang mga lumang simbahang gumuho dahil pa rin po sa malakas na lindol kahapon sa Cebu at Bohol. Dalangin na lamang nila maisalba pa ang mga yaman ng lahi sa loob ng simbahan. Napapatrol, Linda Humilla. Nang magbagsakan ang mga lumang simbahan sa Bohol at Cebu dahil sa magnitude 7.2 na lindol kahapon, parang gumuho rin ang mundo para sa mga opisyal ng National Commission for Culture and the Arts. You cannot separate the image of Bohol from its churches. Lobok, Luway, Luon, Baclayon, Maribohok, and Dawis churches are all national cultural treasures. Bukod sa itinayo ang mga simbahan panahon pa ng Kastila, taglay din nila ang ilang kayamanang di mapepresyuhan. Halimbawa ang Our Lady of Immaculate Conception Church sa Baclayon. May relic o naiwang alaala ni Saint Ignatius of Loyola. Ngayon ito na ang Baclayon Church. Bumagsak ang harapan, gumuho ang kampanaryo. Gumuho rin ang ilang bahagi ng San Pedro Church sa Lobok, Santissima Trinidad Parish sa Luway at Our Lady of the Assumption Church sa Dawis. Halos napatag at napulbos naman ang Our Lady of Light Church sa Loon na pinakamalaking simbahan sa Bohol. Sa Cebu City, bumagsak ang kampanaryo ng Basilica del Santo Niño na hindi natinag sa mga naunang lindol. Nasa Basilica ang imahe ng Santo Niño na regalo ni Magellan. 100-year-old buildings are made of apog. They are, I think, limestone. But the limestones don't have bakal. Sisikapin ng NCCA na ayusin ang mga nasirang simbahan pero mahirap na raw maibalik ang mga ito sa dati. Lalo't ilan sa mga artwork ay nakaukit o ipinenta mismo sa mga gumuhong pader. This earthquake is now part of its history. And so whatever work that we do on it will also include that history of the
2013 heartbreak. Hindi rin daw makukwenta ang halaga ng nasira dahil yaman ng lahing Pilipino at bahagi ng kasaysayan ang mga simbahan. Linda Humilla, Patrol ng Pilipino. Ating balikan dyan po sa Bohol si Kabayan. Kabayan? At yun na nga po, pinagmamalaki nga ng Bohol ang mga lumang simbahan sa iba't ibang bayan dito dahil hitik ang mga ito sa kasaysayan at itinuturing na pambansang yaman o national culture treasure. Pero dahil lang po sa lindol na naganap kahapon, ilan sa mga simbahang ito na dinadayo ng mga turista ay nasira. Sa kabila ng peligro at hirap ng biyahe, inisa-isa po namin ang mga simbahang ito at narito ang aming pagpapatrol. Pier pala to eh. Ito yung sinasabi. Yan, di ba? Bungad din sa amin ang mga sira-sirang bahay. Maliit man na malaki at maging eskwelahan. Lalo naman to, kado na yan. Bante na. Yan na lang. Yan na lang tira. Holy Christ the King. Naku, grabe. Nasagad mo. Hindi. Kaya ni Father umakyat? So walang tao sa loob. Actually, mayroon kaming hinalaang baka mayroon. Pero Nandito sa ilalim? Sa ilalim, pero wala pa kaming confirmation. Ayan. Sa bayan ng Maribohok, sira-sira na rin ang simbahan ng Holy Cross Ito na na lang halos natira. 400 taon na. Na tiyempo pang kasisimula pa lamang ng restoration ng simbahan na itinuturing na naman na isang cultural heritage. Nasaan dyan ang simbahan mo ngayon? Alin dyan? Parang ito yata. Oh, siyo. Hindi ko na ma-identify. Hindi na. Ito yung bell tower. Tapos Bell. simbahan sa likod. Maging ang ilang bahay sa harap ng simbahan ay hindi nakaligtas. Sa bayan ng Cebu, isa na lamang ang natitira sa lumang simbahan din ng San Isidro Labrador na itinayo noong pang 1852. Si Jesus Christ hindi nagalaw. Oo, wala. Kinama yung ulo. Walang ulo. Mukhang bubong, hindi pa ganun topical. Oh, yung bubong. Bago. Kaya, yun ang reason siguro na na-maintain yung ceiling. Kasi nga, noon pa, parang pinagawa yung bubong. So, hindi kaya tatagasan ng tubig. Inabutan pa kami ng aftershock ng lindol sa gitna ng paglilibot sa nasirang simbahan. Ang ibang tao tuloy nagtakbuang palayo. Sinadya rin namin ang Taoist Church kung saan pinagmimisahan pa ang isang pumanaw ng lumindol kahapon. Puro bitak din at guho ang simbahan hanggang sa likod. Uy, lumilindol pare. At makakasama natin ngayon si Father Lito Clemen, ang Assistant Parish Priest dito sa Assumption of Our Lady Parish na may kilala rin sa tawag na Taoist Church. Father, good evening. Good evening, kabayan. Ano po ang naging pinsala ngayon sa loob? Wala na talaga, wala nang pag-asa. Sa loob, maraming pinsala sa loob, no? Katulad ng retablo natin sa may kaliwang bahagi ng simbahan, wasak yun. Yung may parte sa sahig natin, flooring ng simbahan na sira talaga. Wala na rin. Opo. Wala na rin. So, Father, ilang taon na ito? Kailan to tinatag? Itinayo itong simbahan 1820. 1820. At ang natira na lamang ay tore. Opo. Kanina ang balita namin, habang lumilindol, meron palang inililibing pinagmimisahan ditong patay. At ang patunay ay itong karo na ito. Opo. Naiwan yan dyan. Ano nangyari doon sa patay? Nakatakbo lahat ng mga tao. Naiwan siya? Yung patay, dinala nila sa labas. No? Naitakbo din yung patay? Naitakbo yung patay. Naitakbo. Nalibing rin. Nailibing rin. Doon sa Ano cemetery. nangyari sa karo? Bakit nadaganan? Kasi yung driver ng karo tumakbo, iniwan niya yung sasakyan. Kaya Tapos nahagip siya. Opo. Nahagip itong sakyan. Opo. Kung hindi siya tumakbo, kasama siya doon. Kasama siya sa sakyan. Kasama siya doon. Opo. So Father, saan ka ngayon magmimisa? Sa may sa likod ng simbahan, may parte doon, no?
Doon kami nagmimisa. Doon na kayo Ngayon. namimisa Opo, ngayon? Sa labas. Sa labas na lang, na simbahan. Magte-tent ka na lang? Oo, magte-tent na lang kami. Okay. Father, maraming salamat. Sige, salamat at kabayan. magandang gabi sa iyo. Sige, magandang gabi din. At sa ating pong CCTV patrol, nakunan po ng CCTV cameras ang pagbundol ng isang taxi sa isang batang tumatawid sa lungsod ng Baguio. Makikitang tumatawid sa kalsada ang tatlong magkakapatid. Pagtawid, nasa lubong nila ang isang taxi. Nakaiwas pa ang dalawang bata pero naipit sa gulong ang binte ng kanilang ate. Sumaklolo ang isang kagawad at isinugod sa pagamutan ang nabundol na bata. Nagtamo ng sugat sa kaliwang binti ang biktima. Binayaran po ng taxi driver ang mga ginastos ng pamilya. Hindi na rin siya kakasuhan ng pamilya ng biktima. Isa sa mga napinsala ng napakalakas na lindol kahapon ang makasaysayang Basilica del Santo Niño sa Cebu. Gumuho ang kampanaryo ng simbahan sa aking likuran sa kasagsagan ng lindol. Ang Basilica del Santo Niño ay sagisag ng pananampalataya ng mga deboto ni Senyor Santo Niño. Mayaman ang kasaysayan ng Basilica del Santo Niño de Cebu. Ang kumbento ng Santo Niño de Cebu ay itinatag ni Father Andres de Urdaneta noong 1565. Itinayo naman ang simbahan taong 1566 ni Father Diego de Herrera gamit lang ang mga kahoy at pawid. Pinaniniwala ang itinayo ang simbahan sa mismong lugar kung saan natagpuan ang orihinal na imahe ng Santo Niño. Pero ito'y nasunog. Taong 1605, muling itinayo ang simbahan ni Father Pedro Torres. Nayari ito taong 1626 pero muling nasunog 2 taon lang ang nakalipas. 1628 nang umpisahan muli ang konstruksyon. Sa pagkakataong ito, bato na ang ginamit sa pagtatayo. Pero ipinatigil ang paggawa ng gusali matapos malaman na depektibo ang istruktura. Pebrero 29, 1735, nang muling itayo ang pundasyon ng Basilica del Santo Niño sa tulong ng mga residente at parokyano sa Cebu. Mula noon, dinadayo na ng mga deboto si Senyor Santo Niño ang Basilica. Dito sila nagsisindi ng kandila para ipakita ang kanilang debosyon para kay Senyor Santo Niño. Tanyag din ang simbahan na puntahan ng mga turista dahil sa nakamamangha nitong arkitektura. Pero dahil sa naganap na magnitude 7.2 na lindol kahapon, gumuho ang kinalalagyan ng kampana ng makasaysayang simbahan. Matapos ang napakalakas na pagyanig, ito na ngayon ang itsura ng Basilica del Santo Niño. Puno ng guho ang paligid ng simbahan. At ito na ngayon ang napakasakit tignan na itsura ng Basilica de Santo Niño. Wala na siyang tore sa bandang kanan at dito naman po sa paanan makikita ang daan-daang taong edad ng tipak ng bato mula sa tore, bagay na ni minsan hindi naisip ng mga Cebuano na mangyayari. So it actually happened, Architect Hava. Ano ngayon ang palagay mo na nararamdaman ng karamihan sa mga deboto lalo na? I'm sure it hurts, it pains everybody because as you know, the belfry is what holds the bells. And as you know, we were bajo las campanas, we were under the bells. The bells tolled, the bells pealed, the bells spoke, and the people would come. And that was the sign that God was everywhere. Isang araw matapos ang lindol ay narito pa rin at parang nakatulala. Hindi pa rin makapaniwala ang mga Cebuano habang sila'y nakatitig dito sa kanilang minamahal na Basilica de Santo Niño. Kagagaling lamang ni Pinoy dito ngayong hapon, ngunit nandito pa rin sila at pansin ko na sila'y nakatitig dito sa tore. Ang tore pa man din ang siyang simbolo ng kahit na anong katedral o simbahan at ito pa naman ang siyang gumuho, pinakasira matapos ang lindol. Pinakamalaking tipak ito na nagmula doon sa gumuhong tore. Sa ngayon ay pinag-aaralan pa ng mga arkitekto kung magagamit pa ang mga malalaking tipak ng bato na ito na punong-puno ng kasaysayan sa restoration ng simbahan. Kung tititigan kasi ang napakagandang kisame nitong basilika, marami po yung ganyang mga crack, mga parang bitak. So, dapat ba yung pangambahan, Architect Hava? Pwede bang magpatuloy na magsimba ang mga tao dito sa basilika? Offhand, I can say yes because these are just paintings that are pasted
on the wooden ceiling, and I think the cracks are just are appearing only on the pasted ceiling panels and not on the ceiling structure itself. Ayun, okay. So that's good news. That's good news as far as the ceiling is concerned. Sa kabila ng pagkasira, patuloy pa rin ang pagbisita ng mga deboto dito sa simbahan. Hindi rin naging hadlang ang trahedya sa pagdaraos ng misa na ngayon ay isinasagawa sa Pilgrim Center. Ayon pa rin sa arkitektong ating nakausap at nakakwentuhan, pipilitin daw nila na gamitin pa rin ang mga makasaysayang tipak ng bato na nalaglag mula sa tore at yan ay gagamitin para sa restoration ng tore at mga bahagi ng basilika na nasira. At yan po mga balitang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Mula dito sa Cebu City, kami ang mga patrol ng Pilipino hanggang bukas. At mula naman dito sa Dawis, Bohol, sa harapan ng simbahan ng Dawis, maraming salamat at magandang gabi, bayan!